Sa bahagi naman ng Mindanao, may mga kaulapan dito partikular na magdadala ng mga pag-ulan na maaaring maging bagyo na papasok sa loob ng Philippine Air Responsibility. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang-araw. Sa lalabing bahagi naman ng Mindanao, makararanas ng mga isolated o pulupulong mga pag-ulan na may kasamang pagkid at pagkulog na dulot naman ng mga localized thunderstorms. Mas malaki naman yung tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Eastern Mindanao, partikular na itong mga rehiyon ng Caraga at Davao Region. Iba yung pag-iingat sa lugar na ito dahil yan sa mga kaulapan na ating mga minomonitor sa kasalukuyan dahil ang mga pag-ulan ay maaaring magdulot ng mga biglang pagbaha o flash flood at mga pagguho ng lupa. Inaasahan natin yung katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalo na karagatan, partikular na silang bahagi ng Luzon at silangang bahagi ng ating bansa. Iba yung pag-iingat lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms na biglang magpapalakas ng alon ng karagatan. Mararanasan din ang epekto ng amihan sa iba pang bahagi ng Kabisayaan na maaaring magdala ng mga isolated o pulupulong may hinang pag-ulan sa Iloilo. Sa Palawan, patuloy pa rin ang pag-iral ng northeast monsoon na maaaring magdala ng mga isolated light rains. Makikita natin ang mas malaking tsansa ng mahihinang pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Cagayan Valley at Aurora, dulot yan ng northeast monsoon. Habang sa nalabing bahagi ng Luzon naman, makararanas pa rin ng mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan, mga ambon ho ito, na dulot pa rin ng northeast monsoon o hanging amihan. Pagpasok ng Marso, hanggang isang bagyo naman ang ating maaaring asahan na mabubuong bagyo sa buwan ng Marso. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang-araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. At narito naman ating magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Dito sa Kabisayaan ay mga isolated rain showers and thunderstorms, mga pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog. Sa Luzon, nakikita ho natin na posibleng unti-unting hihina na ulit yung hanging amihan. May amihan pa rin sa Kamaynilan, habang sa Baguio hanggang sa pagtatapos ng linggong ito ay makararanas ng epekto ng hanging amihan. Sa Legazpi naman ay mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. So posible pa rin yung malalamig na gabi sa ilang bahagi ng partikular na sa Northern Luzon. At dito sa Mindanao, inaasahan pa rin ang patuloy na epekto mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Metro Davao in the next 2 days. At pagdating ng Sabado, inaasahan na natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms na mararanasan din sa Cagayan de Oro at sa Zamboanga City. Sa agwat ng temperatura natin sa Zamboanga, nasa 24 to 34 degrees Celsius. Sa Davao naman, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, nasa 26 to 30 degrees Celsius. Sa Iloilo, agwat ng temperatura ay 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 30 degrees Celsius. At sa Tacloban, nasa 24 to 33 degrees Celsius. At ang temperatura sa Kalayaan Islands, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi ng Kamaynilaan, 22 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 21 to 29 degrees Celsius. Sa Legazpi, 24 to 30 degrees Celsius. Yung agwat nga ng temperatura sa Lawag, 22 to 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman, hanggang 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 15 to 24 degrees Celsius. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!